Sige po, bago po tayo mag-start sa ating gawain, gusto ko lamang po na mas maunawaan pa natin ang tema para sa darating na church anniversary. Ang ating tema ay, Elevate at 28. ayan, so called higher, feel deeper, and send further. So it's all about spiritual growth. So elevate, itaas. Tinawag tayo ng Diyos na umangat sa ating pananampalataya, pananaw, at pamumuhay. Called higher, tinawag na mas mataas na layunin, inaanyayahan tayo na mamuhay ayon sa kanyang kalooban at hindi ayon sa pamatayan ng mundo. Feel deeper, mas puspos. Hayaang mapuno ang ating puso ng presensya, pag-ibig, at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Send further, isinugo ng mas malayo, hindi lamang tayo tinawag upang tumanggap ng pagpapala, kundi upang ibahagi ang salita ng Diyos at maging pagpapala sa iba. Amen. Ang tunay na pag-elevate ay hindi lamang tungkol sa personal na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang tunay na elevate ay hindi lamang tungkol sa personal na paglago, kundi mas malalim na relasyon na tapat na pagsunod. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na may kagalakan, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na ikaw ang inuuna. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na tapat na naglilingkod sa iyo. Lord, I pray and I declare sa darating ng aming church anniversary na maging matagumpay at mas masaganang pagpapala na makakamit ng mabuhay grace of God Church dahil ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil sa mga oras na to, Father God, na makakamit namin, Panginoon, ang matagumpay na pagpapala na magmumula sa inyo. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! God is good! All the time! Amen. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon ng kagalakan sa ating mga puso. Happy Sunday, everyone! Hallelujah! Ating purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay at banal. Come on! Awit na pupuri na diriwa, lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa pasensya mo, buga ang lahat papuri kay Yahweh. Sigaw! Yahweh, Yahweh. Come on, church! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, sa akin ang mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, sa akin ang mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umahawit na papuri, iniwa ang lahat, papuri kay Yahweh. Sigaw! Yahweh! Lumalapit sa pasensya mo, bugat ang lahat, papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
lubos na sa parang ay gagaling ka. Sa kanya ibang isigaw, isigaw ang lahat ng nilala. Yahweh, Yahweh, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Let's declare, Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon, Panginoon ay ating dakilain. Wala katulad. Pag-ibigyan sa langit na ba, walang kamatay ang Panginoon. Sa ating buhay, let's declare, dakila siya. Sigaw! Dakila siya, dakila siya, hallelujah! Ang Panginoon, Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Sa langit na ba, walang kamatay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Minsan ba dakila? Dakila siya, dakila siya. Kahit magalaho ang buong mundo, dahil si Jesus ang sandigan ko. Hallelujah! Kahit magalaho ang buong mundo, dahil si Jesus ang sandigan ko. Let's declare, dakila siya, yes Lord, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sigaw! Dakila siya, dakila siya. Itaas ang mga Panginoon. Siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Hallelujah! Bigay ang pinakamataas na maburi sa Panginoon, pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. At hayaan natin ang banal na Espiritu siyang mangusap, kumilos sa atin sa mga oras na ito. Hallelujah.
samba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa hiling na hain tanging dalangin. Kami katakuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalaitan. Ibaba ang kalangitan, dakila ang iyong ibalis mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalis mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalaitan. Ibaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Ibalis mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. Ibumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. Ibumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Sabi po sa Efeso 4:26 verse to 30, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satanas, ang magnakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsalita ng masama kung di iyon makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang ang nakakarinig. At huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y Diyos at siya ang katiyakan, kaligtasan niyong pagdating ng araw.
Patuloy tayo sa ating pagpuri sa ating Panginoon. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Napapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaika, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, nakalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Makaika, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Palapakan natin ating Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang presensya sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan, Panginoon. At dahil sa iyo,
kami narito ngayon, Panginoon. Lord, we give you thanks, we give you all the glory and honor and praise to you alone, our Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. So, tinatawagan ko po para sa Building Fund offering si Lexi Flores. Ayan, so dumako po tayo sa ating patotoo or testimony. Anyone po na gustong magpasalamat at magpatotoo sa ating Panginoong Diyos? God is good. And all the time. Amen. Ayun po, nagpapasalamat ako kasi po kahapon, ang pag-uwi ko kagabi, ang sakit ng katawan ko. Hallelujah. At siguro pa paglakad-lakad ko kahapon, pag bili ko ng candle, kasi hindi nakabili si Russell ng candle, kaya nahanap po yung ganyang candle, vigil candle palang tawag dyan. Kaya yun po, tsaka hindi ako nakaano dahil offline ang ang land bank kahapon, kaya maghapon, kaya yun po, ako. Pasalamat ako sa Panginoon sa buhay at kalakasan ko sa buong sanlinggo, sa aming maglola, si Kelvin. Salamat ako sa batang yan kasi ako pinagpipray ako ng batang yan. Kagabi, bago siya umalis, natulog kay Russell. Bago siya umalis, pinag-pray ako. Tapos nung paggising ko, sakit naman ng katawan ko. Sakit ng anak ko. Tapos yun po, minom lang po ako ng fish oil. Ayan po. Ganun kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo pinanatiling may masakit sa atin. At talagang ang kagalingan nasa Panginoon. Tayo magtitiwala, patuloy na mananalig sa Kanya, patuloy tayong yung siya ay paglingkuran, lalo na pag araw ng linggo, napakalaga po ang araw na ito. Kaya purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. In Jesus' name, Amen. Hello po, good morning po sa lahat. Ako'y nagbabalik pasalamat sa Panginoon sa kagabi. Naging successful po yung ating panalanginan para sa paghahanda sa ating anniversary. Kaya maraming salamat sa Panginoon at sa mga tumugon ng mga kapatiran. Salamat po at na hindi natin hinayaan na hindi magtagumpay ang ating Panginoon Diyos. Kaya po, muli, ako'y nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon sa buong isang linggong pag-iingat. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinababayaan. Kaya yun lang po, maraming salamat. God bless everyone.
Papasalamat po kay Lord kasi yung magagasaan po ko, yun lang pala, parang nag-iinom lang pala po. Ayun, nagpapasalamat po ako. So, bigyan ko lang po kayo ng context. Ito po yung flow. Today po is dry run natin para sa ating church anniversary. So, ganito po yung magiging flow ng program natin for next week po. So, ngayon po, dumako na po tayo sa tithes and offering. Sabi po sa Kawikaan 3 verse 9 to 19. Pangaralan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani na siya ay yuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Tinatawagan ko po ang ushers na si Eunice Sofia Antonio and Avril Eunice Mitra. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true. You say for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true. You say for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures fear behold. Praise Him, all body heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Aming Diyos na banal, amin po binabalik sa iyo lahat ng pinahiram sa amin na kayamanan ng pagpapala. Amin binabalik sa iyo lahat ng pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Lord, ito naway handog namin sa iyo sa aming ikasapung bahagi ng aming pinaghirapan. Ito nawa ay magsilbing yaman, tulong sa lahat ng nangangailangan upang mapalago po ang iglesyang ito. I-bless mga po, Panginoon, ang mga kamay naghandog nito at patuloy mong ibalik sa kanila ng liglig, doble na umaapaw sa bawat sisidlan sa puso ng mga lingkod mo na narito. I-bless mga po, Panginoon, ang bawat negosyo at trabaho na meron sila ay iyong pasaganahin, paunlarin. Itaas, Panginoon, ang kanilang pananampalataya na pagtitiwala sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, dinadayo po namin na ang lahat ng ito magiging gamit ng iglensang ito. At ito ay yung aming declaration. In Jesus' name, Amen.
Ngayon po, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating panambahan. Ngayon po, tinatawagan ko po ang magbibigay ng message of life, walang iba kundi si Pastor Joey Flores. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Bless. Ako rin po nabe-bless. Higit pa sa lahat na nakakita ko. Sa umagang po ito, dumako na tayo sa ating teksto. Basahin po natin. Maging pagpapala at do no harm. Maging pagpapala. Ano ba yung maging pagpapala? Ano ba yung magpagpapala sa atin? Dito pa lang sa teksto, sabi rito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, huwag ninyong hayaan, lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Ay, malalangin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, kasiyahan mo po kami sa aming pagsamba sa umagang ito. Patuloy, Diyos, Ikaw yung magbigay sa amin ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng aming mga gawa, na kung Ikaw ay ang aming sinusunod, kayo po magbigay sa amin ng pakiramdam na hindi mga dapat gawin. So umagang ito, kami po'y asang-asa na ikaw lang ang magpaparamdam sa amin, magbibigay sa amin liwanag, katalinuhan sa amin madidinig na salita mo. Ikaw nawa ang mag-usap, magsalita, magparamdam sa bawat isa na kung saan kami po'y taimtim na nagtitiwala sa iyo. At ikaw ring Ama ang magbigay sa amin ng banal na Espiritu ng kalinisan, upang kami makasunod sa plano mo para sa amin lahat. In Jesus' name, Amen. Next slide. Mababasa ho ba lahat? Madliit. Okay. Sige po, basahin natin sabay-sabay. Kayo. Sa halip. Huwag kayong gumamit na sa salita. Lagi ninyong sikapin. Usap. Lagi ang utis ako sa pagkakatao. Ang kinabangan makakarinig. At huwag ninyong saktan ang Espiritu Santo na Diyos, sapagkat siya ay tatak sa inyo ng katibayan. Katibayan na kayo tinubusing pagdakti ng tatang paaraw. Pagpalain po pagkakabasa niya sa umagang ito. Okay, dumako tayo sa problem number 1. Basahin po natin. Do no harm. Ito yung salita na binibigay ng Lord sa atin. Meron tayong, hindi mapigilan ng galit. Meron tayong mga hindi mabitawan sa ating mga buhay, kahit tayo mananampalataya na. Meron tayong tinatawag na parang habit o bisyo natin na hindi natin mabitawan. Ano ba ito mga ito? Ito yung mga tinatawag natin na bisyo ng isang Kristiyano. Kristiyano na turingan pero hindi makita sa buhay, panalita at gawa niya ang kanyang pagiging Kristiyano. So dito, ano ba yung kalooban ng Panginoon sa mga Kristiyano? At ano yung mga plano niya sa lahat ng tumanggap sa Kanya?
At ano din ang plano niya sa atin. Tayo ba mga Kristiyanong totoo? Tayo ba Christian talaga? Or dito lang sa simbahan tayo nagiging Kristiyano? Minsan meron tayong makikita ganito. Bible, dapat araw-araw. Church, once a week. Fasting, once a month. Ano yung Sabat? Kapahingahan ba? Ay yung faith ba? Araw-araw ba yung faith natin? Amen? Yung praying, para sa white mo, araw-araw din ba yan? O once a month lang din? Yung men of groups, yung ba ay everyday? Once a month. Yung isade mo yung sarili mo, pang araw-araw ba ito o once a month lang din o once a year? Kung minsan tuloy, napakahirap, sabi nga ng iba, mahirap sumunod sa pagbabasa. Sabi nga rito, Bible everyday, pagbabasa araw-araw. Church, once a week lang. Pero yung isa, meron tayo, nag-a-absent pa. Once a week na nga lang eh. Eh kung gawin ng Lord once a month, kaya kayo? Once a week, pagsamba sa isang beses, sa isang linggo. Fasting, once a month. Pag-aayuno na isang beses lang, sa isang buwan. Hindi mo ma-perfect. O Sabat, pagtitipon sa sariling pahinga, pag-araw ng Sabado, ito ba ay nagagampanan ng bawat isa? Yung ipag-pray mo yung asawa mo. Ilang beses sa isang linggo, isang buwan. Manalangin ba? Nanalangin ba para sa babae at sa lalaki ang bawat isa? Paano sabihin ito? Pinapalawak natin yung relationship sa mag-asawa, sa asawa. Pinapalaki ninyo yung kaugnayan ng bawat isa. Pagdating ng panahon, kayo din ang aani. Yung pangatlo, pangapat, men groups, pangkat na mga lalaki na kung saan lumalago ba, lumalawak, lumalaki, nawawala, once a month beto, once a week, or everyday dapat. Yung tayo magserbisyo sa Lord. So ito ba'y once a week din, once a month, everyday? Dapat to everyday. Kasi ang ating serbisyo, hindi lang araw ng linggo. Kaya dito, hindi mapigilan ang mga rami dahil nasasaktan sila sa ginagawa mo. Kaya tinatanong kanina, Christian ba ang ganyan? Dahil ang Christian, ang gawain ng Christian ay ganito. Bible, dapat everyday. Hindi once a month. Ang church, dapat everyday din sa iyo. Bakit? Kung ating pananambahan sa loob lang isang buwan, once a week lang, bakit ka ba kailangan natin sumamba araw-araw sa Kanya? Kahit wala tayo sa church, pwede ka sumamba. Kahit nag-iisa ka lang. Minsan, napunta ko ito ng Saturday, nalulungkot ako. Nakikita ko yung mga upuan na dami na nakaupo. So, sabi ng Lord sa akin ng Spirit, kumawit ka. Kaya ako awit ako mag-isa. Hindi ko na alam na ako pala ay nag-i-speak in tongue na. Hindi ko alam na pumasok na pala na hindi ko namalayan. The meaning to say, kapag tayo tumatawag sa Kanya ng taimtim, dumarating yung banal na Espiritu na nagtuturo sa iyo para umawit ka kahit wala kang kalam-alam sa pag-awit. Kahit wala sa tono, okay lang kay God. Why? Kasi yung present mo, ibinubugay mo sa Kanya, ibinubuhos mo. Pero kung tayo nandito lang para magpasalamat, mag-baptize, sa tingin mo okay sa Kanya yon. Kaya minsan tuloy, meron tayong na hindi mabitawan at lagi nating yakap-yakap ito sa ating mananambahan. Ano yung ating hindi mabitawan? Hindi yung mabitawan yung ating
estilo ng ating pamamaraan, ng ating pagsamba, na kung saan nasa loob tayo ng templo, hindi natin makuha mag-focus. Kaya may kagabi, umawit ang ating mga ansigyelo, Jesus in the center all. Ang church, ginawa ng Lord para maging sentro natin siya sa ating buhay. Kung baga sa hagdanan, siya yung kawayan na ating hinahawakan. Siya yung gabay. Kung tayo bibitaw dito, malamang na tayo mahulog. Kaya sinasabi ng church, the center. Kapag nasa loob tayo ng church, maging sentro ng buhay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Maging center yan sa buhay mo. Dahil iyan ang nagdadala at umaakay sa iyo. Pero, sabi rito, madalas natin naririnig o nararamdaman ang sinasabi, lagi kang tama. Ngunit madalas ay hindi ito papuri kung hindi paalala. Bakit ka pinapaalalahanan? Bakit ka rin naman gusto mo paalalahanan? Dahil gusto ka rin niyang magbago. Ang isang tupa o isang manggagawa, ramdam ng bawat isa sa atin kung ikaw ay masigla o hindi. Amen? Di ba pag tayong lahat ito, pag meron na namang isa sa atin, ramdam mo kung siya ay ayos ba yung kanyang feeling, ayos ba yung kanyang pakiramdam? Minsan mapapansin mo yan eh. At iba yung kanyang talita. Iba rin yung kanyang ginagalawan. At doon na nakikita natin, tayo nga ay pare-parehong mga tupa. Kung maiiba ka rito, ibig sabihin, ganun din kababaw ang pagkilala mo sa Diyos. Kaya sabi ito, kapag hindi mapigilan, marami masasaktan. Dahil na rin sa iyong mga gawa't salita. Kapag nasa loob tayo ng church, bigyan mo ng malaking respect, paggalang kapag nasa loob ng templo. Ito'y templo ng ating Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ, nung makita ang mga tao doon sa palengke, yung church, ginawang palengke. Ano ginawa ni Jesus? Di ba nagalit siya? Ano meron sa palengke? Ano meron? Paninda? Ano pa? Ha? Handyan naman lahat ng sugal. Handyan lahat ng mga maiingay. Pag nasa church tayo, ibig sabihin, bigyan mo ng respect, paggalang ang lugar na ito. May lugar na pwede ka mag-ingay, pwede ka sumigaw. May lugar na pwede ka mag-chismis. May lugar din na pwede ka maglasing, magsugal, mag-inom. Pero sa church, bigyan mo napakalaking respeto. Amen? Kaya dito, pag hindi napigilan, marami nasasaktan sa ginagawa sa nakikita. Kahit sila ay hindi nagsasalita, ramdam nila kung ano ka. Napansin mo ba, kapag mayroon sa maingay at nananahimik ang lahat, saan napupunta ang mga focus sila? Doon sa maingay. Dahil distraction. Naaabala yung kanyang pakikinig. Ibig na pupuno sa tainga niya, sa puso niya, yung pakikinig na yan, lumalabas tuloy. Kaya ang magnanakaw, pag tinanong mo siya, ano nung lesson ng Sunday? Nakalimutan ko. Yan ang resulta. Kaya pag hindi napigilan, marami nasasaktan, marami nawawala. Bible everyday, pagbabasa ng Biblia araw-araw, nagagampanan ba natin? Hello? Paano tayo matuturin mga Kristyano kung pagbabasa ng Biblia ay ating pang kinatatamaran? Neset po na nga lang. Ang Kristyano, kaya nagiging Kristyano dahil ito ay nagiging maunlad, sharing, saan? Kababaan loob, pagtulong, nakakaunawa sa nangangailangan. Problem number 2, okay. Pag mali ang ating panalita, nalulungkot ang ating banal na spirito sa atin. Bakit nalulungkot siya?
Imbis na lumaki, lumago siya, nalulungkot siya. Dahil na rin sa ating panalita at gawa. Anong sabihin nito? Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Number 1, Bible araw-araw. Dumalo sa pagsamba linggo, minsan nakakapatid ng absent. Hindi ma-perfect. Pero hinahangad ng Panginoon na lagi ka sa iglesyang ito. Gustong-gusto niya nandito ka eh. Bakit? Nami-miss ka niya. Pero ang tanong, saan ka naging abala? Nung umalis ka ba? Nung wala ka ng Sunday, nasaan ka ba? Ang hinahangad ng Panginoon sa'yo, hindi yung presensya mo, kundi ikaw na mismo personal na nandito. Kahit nabigay ka pa ng tithes niya, hindi pa rin sa kanya. Maganda. Sabi ito, kaya may tayong title ng ating Diyos. Ang pagdalo sa gawain, inaasam-asam din niya yun. Huwag mo sabihin na, Lord, naiintindihan mo naman yung kalagayan ko ngayon. Kailangan ko itong gawin. Pero ingatan mo rin pa ko. I-bless mo rin ang aking pupuntahan. Di ba? Kaya ito, sabi rito, pag mali ang ating panalita, kahit mali ang panalita, ang Panginoon nandun pa rin, inuunawa pa rin tayo. Ibinibigay pa rin sa iyo yung pag-iingat. Yung kanyang pagsama sa iyo, pupuntahan. Kaya minsan tuloy, nakasabi tayo na, Lord, ingatan pa rin ako, bagamat ako di nakasamba. Naroon pa rin siya. Saan ka makakakita ng Diyos na ganyan? At saan mo makita ng taong ganyan? Palagyan natin isang sample. Boss, okay, isang linggo, kukunin ko yung allowance ko. Pwede bang ganon? Sa isang amo mo, nagtatrabaho ka isang linggo, sabihin mo, boss, hindi mo na ako magtatrabaho isang linggo, pero kukunin ko yung sweldo ko. Meron bang ganung boss? Ang ating tinatalakay, ang gusto ng Panginoon, yung presensya natin. Kaya sabi rito, pag mali ang ating panalita, doon tayo nalulubog sa pagkakasala at pagkalimot sa Diyos na laging nakakita ng iyong ginagawa. Pagnanais na laging maging tama ay nakakatuwang dalhin, ngunit nakakapinsala sa iyong paglago spiritual. Ito ang ating sarili, sa ating pakikipagkapwa, sa tunay na tagumpay at walang pagiging laging tama, kung hindi ang pagiging mabait, maunawain, at magumpaba. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos naglusa sa krus ng Kalbaryo. Huwag niyong hayaan na malungkot sa atin ang banal na espiritu. Huwag mong hayaan na tuloy-tuloy siyang mukhang pasas sa pakiramdam na marami. Huwag mong hayaan na manatili sa buhay mo, maging habit mo, maging bisyo, na baliwalayin ng banal na espiritu. Dahil pag ito lumayo sa iyo, ang pupunta sa iyo, ang espiritu naman ni Satan. At doon, kayang-kaya na kanya. Angkinin, akitin, tuksuhin, hanggang mabuyo ka na sa masamang panalita at gawa. Kaya gumuhayaan mawala sa iyo ang banal na espiritu na yan. Anong layunin nito? Layunin ng panahon na ito'y Kwaresma sa buhay mo. Suriin ang sarili, ialis sa Diyos ang ating mga kahinaan at magbago bilang paghahanda sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong buhay. Ano yung Pasko ng iyong buhay? Pasko ng pagbabalik muli sa Kanya na kailanman na hindi mo na babalikan. Kaya sabi ito, bitawan ng laging pagiging mapagmataas. Bitawan ng mga bisyo na hindi nakakatulong sa paglago mo sa Diyos. Next slide. Basahin natin, kapatid. Control. Ito yung bago ka maging malunod,
sa lahat ng ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Diyos. Baka ikaw na yung kinukontrol ng masama. Baka ikaw na yung kinukontrol ng ibang tao. Baka siya na yung may hawak na malibela ng buhay mo. Tandaan natin to. Kapag ibang tao na ang nagkukontrol sa atin, parang tuloy wala ka ng sariling bait. Wala ka ng sariling desisyon. Wala ka ng sariling pag-iisip. Magdi-decide ka na lang, pupunta ka pa dun sa tao na yon. Ano ba gagawin ko sa tao nito? Bakit? Ganyan, ganyan. Gawin mo sa kanya, ganyan. Susunod ka naman ngayon. Ganun ba ating nais? Nadisusilan lang tayo? Paano ng Panginoon sa iyo nang umaasa? Kaya doon, pag nangyari ito kapatid, nawala na sa iyo yung banal na espiritu na lagi nagbabantay sa iyo. Kaya bago ka makontrol ng iba, surrender to all sin. Huwag ka mapakontrol sa kanginuman. Kung tayo mga Kristiyano, dapat lagi mong hawak-hawak, dala-dala, hila-hila ang kanyang salita. Saan ka man dako dalhin? Saan ka mamapunta? Panindigan mo bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, na dapat ikaw ay nagniningning sa kadiliman at bibigay alat sa marami. Yung control na yan, hindi dapat mangyari sa isang Kristiyano. Huwag kang mapakontrol sa sarili mong talino. Huwag ka rin mapakontrol sa kalulungan mo. Huwag kang mapakontrol, magpalipin sa ganyang klase ng pamumuhay kung kay Kristiyano. Kung ikaw hindi Kristiyano, yan ang trabaho mo. Nakukontrol ka ng sarili mong pagnanasa. Ang tao dito, imbita bisyon, ambisyon ang meron ka. Hindi ba rin makapanakit ng kapwa? Basta may kita lang. Hindi ba rin kumita? Sa hindi pinaghirapan, may makain lang. Kaya baga dyan, huwag kang mapakontrol sa emisyon ni Satan sa iyo. At bago lumaki yan sa buhay mo, dapat mapag-aralan mo na kung anong plano sa ng Diyos, kung anong layunin sa iyo. Dahil tayong lahat, pinahahalagahan tayo ng Panginoon. Pinaiibig niya tayo. Sa bawat pagtawag natin, naroon laging sagot niya. Kaya nabuo ang Isaiah 65:24. Anong punto dito? Ang panganib ng pagkakailangan, dapat laging maging tama ang ating panalig at gawa. Nagmumula ito sa kayabangan at pagmamataas at pagpapalaga lamang sa sarili niya. Ang iglesia ni Kristo sa atin lahat narito, kung meron tayong nakikita nagmamataas sa buhay niya, ikaw na mismo magpasasabing hindi siya totoong Kristiyano dahil sa kanyang mga gawa at salita. Bakit? Ang Kristiyano hindi ganito kung umasta. Hindi siya gano'n kung masalita. Hindi siya gano'n kung pumorma. Kung titinan mo lang siya, simple. Pero ginagala, nirespeto. Di ba kaya sarap ng ganito? Hindi ka man kilala sa gawa mo, pero kilala ka sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. At doon lumalaki ang banal na espiritu na sumasa iyo, na nabibigay sigla ng gawa mo, kinalulugdan ng marami, higit pa sa inaasahan ng iba. Ano magiging sanhin to? Nagiging sanhin nito, maraming salita at kakunting pakikinig. Marami kang salita, pero pag nasabihan ka, ayaw mong makinig. Puro ikaw ang gusto maging bida. Sa bawat gawa, salita sa gawain, gusto mo, puro ikaw pakikinggan. Nung ikaw na may hawak ng microphone, hindi ka na mapasalita. Ito ay nagiging sanhin na maraming salita, na kaunting pakikinig, paghihiwalay, ito ay sa atin mula sa iba. Ang kanyang pakiramdam ay panalo ka. Ngunit, ang katotohanan ay nawawala ka sa tunay na ugnayan sa Espiritu at sa iyong kapwa. Dahil gusto mo, pag sinabi mo. Doon nagkakaroon ng pagkilala, pagbubukod, at ng pagmamataas mo. Next slide. Basahin po natin.
Huwag hayaan magdikta sa iyo. Kumisan tuloy mga gantong mga gawa ng Diablo, no? Ito yung, sabi dito, huwag mo hayaang mawala ka sa harapan ng Lord. Huwag mo hayaang mawala ka sa kanyang harapan. Nakaharap ka sa kanya pero napakalayo mo sa iyong pakiramdam. Kaharap ng tao pero napakalayo pa rin ang iyong pakiramdam sa kanya. Bakit? Dahil sa mga ginawa mo na hindi mo nakikita, pero nakikita na marami. Ang tawag dito nakikita mong puwin ng iba, pero malatroso na sa mata mo, hindi mo nakikita. Kaya sabi rito, huwag mo hayaan mawala ka sa harapan ng Panginoon. Huwag mo hayaan mawala ang paningin sa'yo ng Diyos. Pag nawala yan, ano na kaya mangyayari sa buhay mo? Next slide. Basahin ba natin? Okay. Ano yung ating dapat i-apply sa ating buhay? Number 1, bago ka magsalita, tanungin mo muna ang iyong sarili. Bakit kailangan ng sarili? Sarili ko nito, tanungin ko pa. Una, totoo ba ito sa buhay mo na ginagawang panalita? Totoo ba yung sinabi mo sa akin ganito ka? Totoo ba, Lord, na ikaw ang nagsabi sa akin ito? Ang tanong lalo sa iyo, totoo bang gagawin mo yan? Kapag tayo nangako sa Panginoon o maging sa Banal na Espiritu, nagsasabi ka, susunod na po ako sa iyo. Pray first. Bago ka lumabas ng bahay mo, pray. Sabihin mo, ako mo sabihin mangyayari sa buhay mo ng araw na umaga na yon. Ngayon, nung nagawa mo na, sabihin mo, totoo ba ito sa iyo? O once a week mo na itong gagawin? Di ba? Number 2, mabuti ba o magalang ba ito sa iyo? Ito ba gusto mo talaga na baguhin yan? Na bibitawan mo na yung mga panlilita at gawa na hindi nakakalugod sa kapwa mo at sa Panginoon? Magiging magalang ba akong tignan pag ginawa ko ito? Magiging lubos ba ang respeto sa akin ng iba? Magiging maganda at maayos ba ang takbo ng pamumuhay ko kapag ginawa ko ito? Di ba? Claim your. Ikaw to kapatid, hindi ibang tao. Ikaw mismo. Kung ikaw mismo hindi makagawa ng mabuti sa kapwa mo, paano ka maglilingkod sa Diyos? Kung hindi mo mabitawan yung yaman sa kamay mo, at di mo may bahagi, kahit ilang taong ka pa sa tiyamba, hindi ka mag-grow. Dahil ang Diyos hindi naging madamot sa iyo. Ang Jesus na ito hindi naging maramot kailanman. Hindi siya naging nagpigil ng pagpapalang hinihingi mo na binibigay sa iyo sa araw-araw. Hindi siya naging madamot sa iyo. Kaya nga sabi niya, ba't di niyo ako subukan? Bubuksan ko ang bintana, hindi pinto ang sinabi. Amen? Kaya dito makita natin, mabuti ba, magalang ba ito sa aking buhay? Makakatulong ba ito? Kung ibibigay ko na sa aking mga kamay lang, isusubo ko lang, ibibigay ko pa? Bakit? Tingnan nyo si Silan neto. Si Silan, kapag napuno na, umaapaw. Kapag hindi mo sinalin, may sumasalo, may kumukuha, marami nakakainom. Kung igaganyan mo lang, tumatapong sayang. Ganon din gusto nung sa'yo. Maging ganito kang bagay na pakinabang. Habang napupuno ka, salin ng salin, inom ng inom. Sino nakikinabang? Ang marami. Kung nakaganyan lang siya, walang pakinabang. Useless.
Ginagamit ka ng Panginoon sa bagay na ito para saan? Upang pakinabangan ng marami. At doon ka nakikilala kung ikay talagang ikaw ba yan. Kung nagbigay tayo, hindi mo kailangang isumbat. Kung nagbigay ka, hindi mo na kailangang singilin. Dahil yung pagpapala ng Diyos, ibinubuhos sa iyo. Ginagamit ka lang, kaya magpagamit ka. Ang Diyos ba nagsasawa tayo pagpalain? Nagsasawa ba siya sa atin? Hindi. Kahit kailan hindi siya nagsasawang pagpalain tayo. Number 3, forgive. Makakatulong ba ito sa tao? Yes! Lahat ng ginagawa sa'yo ng Lord, makakabul sa tao. Ginagamit ka. Magpagamit ka. Ayaw mo bang pagdating ng panahon, sasabihin sa'yo, salamat kay brother, natulungan ako sa buhay na ako'y hirap na hirap. Ngayon, ang saya ng aking buong sambahayan. Di ba napakasarap ng ganoon? May mga taong tumutulong bukas sa puso niyang pagbibigay. Pinansyal o tulong pa man yan. Nandoon ang oras, nandoon ang panahon mo sa taong to, para saan? Para sa kanya ikaw uunlad ng pagkilala, pagsunod sa ating Diyos. Anong punto dito? Maaaring labis na paghahangad na maging tama ay siyang nagiging dahilan upang maging mali ang iyong pamumuhay. Kapag tayo sa tama ka sa buhay mo, huwag puro ikaw magdi-decide. Kailangan mag-decide din ng banal Espiritu sa iyo. Hindi puro ikaw. Kaya ka Kristiyano eh. Ang Kristiyano laging umaasa sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Makakatulong ba ito sa taon? Pakipag-usap lang mo? Pakipag-usap mo sa Kanya? Bakit hindi? Kung hanggat may tumulong. Ang sabi ng iba pinaghirapan ito ng asawa ko. Dapat lang kami ang makinapang. Dapat lang kami lang ang kakain ito. Sino ba sila? Bakit ka pa naging Kristiyano kung ganyan ka nila kadamot? Bakit ka pa tinawag ng Panginoon kung ipagdadamot mo? Kaya binigay sa iyan. Suporta yan. Extra sa buhay mo. Para sa lahat ng luho mo? No. Para suportahan ang gawain ng Panginoon. Kaya ka ganang Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, hindi mo gagawin yan. Amen? Ito yung mga gusto nating malaman sa Diyos. Bago ka magbitin ng salita, suriin mo muna puso mo. Number 1, totoo bang sasabihin ko? Bawat sabihin natin dapat maging totoo sa buhay mo. Bawat bitawan mong salita, o anumang salitang gagawin mo sa kapwa mo, dapat suriin mo muna ang sarili mong totoo ba na magagawa mo yan. Hindi yung sinabi mo, sige, sagot kita. Kinabukasan, wala ka na. Nagpakita ba ito ng kabutihan at paggalang? Magbibigay ito ng kabutihan at paggalang sa iyo kapag sinusunod mo lagi ang banal na espirisyensya ng Panginoon sa buhay mo at magbibigay liwanag yan sa buhay mo pati. Magdudulot ba ito ng kapinabangan at pagpapala sa Kanya? Natural. Dahil sa iyo, pagtsatsagang pagtuturo sa Kanya, darating ang panahon, aani ka rin sa kanila ng pasasalamat dahil sa ginawa mo matyagang pagtuturo. Yung pagtuturo natin sa kanila, mga batang maliit na yan, kapag tinuro mo yan, katakot-takot ng pagpapalanan din ng abibigay ng Lord sa iyo. Hindi lang sa araw na ito. Next slide. Ito yung tinatawag natin na pag sinabi natin, panindigan natin. Kinakailangan natin gawin dahil na rin sa pag tayo ng salita, yung word na yan, at hindi gagawin, para bang unti-unting na tumitigil ka sa panalangin. Unti-unting nawala sa iyo ang banal na espiritu. Noon, naging mas mahalaga ang ingay ng mundo kaysa sa
tinig ng Diyos. Naging mahalaga sa iyo ang ingin ng mundo kaysa tinig ng Diyos. Noon, pinili mong lumaban, mag-isa, kaysa sa lumuhod sa Kanya. Sinasarili mo lang. Imbes na lumuhod ka sa Kanya, sinarili mo. Diyan doon yung ating pagmamataas. Naroon pa rin yung ating pagyayabang. Naroon pa rin ang ating pride, chicken natin. Kaya dito, bagong word na yan, hindi naman agad nawawala ang ating apoy sa ating paglilingkod. Unti-unti ito lang ang mamatay kapag hindi naalagaan. Kapag ito'y hindi naalagaan at nawala na ating focus, pagtitiwala sa Lord, pagsamba natin sa Kanya, namamatay din ang ating apoy ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya bago mangyari yan, magmuni-muni ka muna. Bakit kailangan natin basahin ng araw Biblia araw-araw? Bakit kailangan? Para yung apoy sa ating pananampalataya hindi mamatay. Yung apoy na yan na nagbibigay sigla sa paningin ng Diyos. Kaya bago mawala yan, isip-isip. Amen? Next slide. Basahin po natin. Yan. Bilang Kristiyano, ang bawat salita lalabas sa atin ay dapat, dapat magpapalakas ka, nakapagpasigla ka, nakakatulong ka, nakakasupport ka. Bakit mo kailangan gawin to? Isipin mo, kapatid. Itong salita ng Diyos sa atin. Malakas ka, masigla ka, mayroong lahat-lahat. Yung taong pupuntahan mo, may sakit, wala makain. Bakit kailangan ko ibigay para sa Kanya itong aking meron ako? Kung sabi ng Lord, kung pagpartingin ko ang buhay mo tsaka sa Kanya, ikaw may sakit, siya ang bibigay sa iyo. Payag ka? Di ba? Kung ba ipagpalit ng Panginoon yung kalagayan mo, ikaw yung meron. Ikaw ito, meron ka. Ito yung walang-wala. Pinupuntahan ng Lord sa iyo para tulungan, supportan, pagsabihan na maganda. Kung ayaw mo, kung sabihin Lord, ikaw itong mayaman, ikaw yung magmahirap, ikaw pupunta rito. Payag ka ba magkasakit? Ba hindi rin? Ginagamit ka ng Panginoon dahil alam niya, ang puso mo'y mapagbigay, matulungin. Kung ipagdadamot mo dahil sa iyong pride, kung balita rin ng Panginoon pangyayari, ikaw yung may sakit. Kaya ka tinawag, kaya ka sinuutusan, dahil alam mo ang kakayahan mo. Alam mo ang iyong makakaya at magagawa. Kaya huwag mong ipagdamot kung ano ang tinuturo sa iyo ng banal na Espiritu. Yung sinasabi diyan na bilang Kristiyano, bawat salitang lalabas, dapat nakaka-encourage ka. Nakakapagpatatag ka ng pamilya. Nakakapagpundasyon ka ng kanilang pananampalataya. Hindi ikaw lang ang kailangan lumago. Hindi ikaw lang ang kailangan yumaman. Hindi ikaw lang ang kailangan makinabang. Dapat marami. Kung naalala niyo si Kristo, nagpakain ng 5,000, ganun din ang dapat nating gawin. Amen? Next slide. Sabi po natin. Tekis. Ito yung tinatawag natin na bago tayo tanungin ulit. Tanungin natin sarili natin muna. Totoo ba yung gagawin mo ito? True? Totoo bang totoong Kristiyano ka? Saan nakikilala sa Kristiyano? Saan nakikilala? Kahit nasa ibang lugar ka, paano ka makakilala Kristiyano ka? Yung bang minsan nagulat ka, nabusinahan ka, merong sigaw iba, meron dyan tinatawag na sigaw. May sigaw na, kabayo ka. Meron pang mas matindi doon na sigaw pag nagugulat ka. Meron kayo? Meron kang experience sa ganyan? Yan. Ito yung dapat na kung sabaan, is true. Talaga bang ako ito?
Kung ikaw man yun, sabihin mo sa sarili mo, Lord, alisin mo naman ito sa akin. Ayokong maging ganun ako ng pagkilala sa akin bilang Kristiyanong tinawag mo. Amen? Tapos second, kung maging mabuti ako sa paningin ng iba, gawin namang mabuti talaga ako una sa sarili ko. Unahin mo sarili mo. Kaya sabihan tayo na bago mo linisin ang bakuran ng iba, bakura mo muna, linisin mo. Dahil doon ka i-guide ng ating Panginoon. Doon ka rin tuturuan. Pangatlo, will help is the person. Yung makakatulong pa tayo sa iba, yung bang gawin natin ng the best. Kung ano man pagpapalang meron ka ngayon, huwag mo namang isako o itago sa kahadiyero. Kaya ka binigyan ng Panginoon ganyan para tumulong sa marami nangangailangan. Kung ano man meron ka ngayon, dahil sa Kanya rin nanggaling. Kung nalalaman nyo, bago pa likhain ang mundo, at bago pa yun na tayo likhain ng Panginoon, nandiyan ito sa ating mundo na yan, na ginawa nating Ama. Kaya bago pa magdamot, isipin mo muna ginawa ng Diyos. Kung minsan kasi, hindi natin naiisip yung ginawa ng Diyos sa mundong ito. Na lahat ng bagay natin kailangan, ginawa na niya sa mundo bago tayo likhain. Amen? Next slide. Yan. Ako. Mahalaga ito, kapatid. Kapag tayo buhay na buhay, kaya nga mabuhay tayo, di ba? Mabuhay ba kayo? Amen. Hallelujah. Yung buhay na ito na kung tawagin natin ay sapagkat ang Banal na Espiritu ang tanda na tayo tinubos. Ito yung punto nito. Maaring ang labis na paghahangad na maging tama na siya nagiging dahilan upang maging mali ang iyong pamumuhay. Marahil marami tayo naiisip na pamumuhay, masenso tayo, umunlad. Pero, ang tanong, Lord, tama ba itong desisyon ko? Tama ba na kukuha ako ng ganitong bagay na para maiangat ko yung aking pamilya? Konsultahin natin ng Panginoon. Kung tayo pumunta sa doktor para magpakonsulta, unahin mo muna yung Espiritu sa iyo bago ka gumawa ng desisyon nito. Bakit? Dahil ayon ng Panginoon na darating sa huli, nasa huli ang pagsisisi, huwag natin itong tularan. Sa halip, tanungin natin ang Banal na Espiritu kung totoo ba na ito'y magagawa at ibibigay mo ba ito sa akin. Sa makatuwid, lagi nandiyan ang Banal na Espiritu dapat sa iyong buhay. Next slide. Okay. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang kilala sa isipag magsimba. O, ano yung tradition niya? Kung ano? Ang tunay na Kristiyano hindi lamang kilala sa isipag na pasamba. Ganito yan, kapatid. Huwag mo hayaan mawala sa harapan ng Lord dahil kapag lumayo tayo sa Kanya, hindi siya ang umaalis. Tayo ang humihinto sa paglapit sa Kanya. Nandito ka sa church, pero walang puso mo. Nandito ka sa church, ang isip mo nasa libas. Sa tingin mo, nandito ka? Kaya pati tinanong tayo minsan, ano ang mensahe ni Pastor noong nakalinggo? Nawala na. Dahil lumilipad ng ating isipan. Dala ng ating, fried chicken. Kaya itong simbahang, bigyan natin ng malaking respeto at paggalang. Pag nandito tayo, sabi nga ng Panginoon, pag tayo humaharap sa Panginoon, pumanatag ka. Amen? Next application.
acts forgiveness. Ano ba yung tinatawag na acts forgiveness? Meron ba tayo mga kasalanan na hindi pa pinatatawad? Meron bang tao nagkasala sa iyo hanggang ngayon hindi pa pinatatawad? Alam mo kapatid, ayon sa Efeso 4 verse 26, sabi rito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Palagay na nagalit sa iyong kapatid mo, iwasan mo magkasala sa kanya. Pwede ka magalit pero hindi magkakasala. Ano yung galit na yan? Kahit sabi mo na galit ka na, sabihin mo pa rin na may nahon. Kaya mo ba sabihin na may nahon? Alam yung may nahon na salita? Kapag galit na galit ka na, gigil ka na, papaano ito? Sa Bisaya pa, patsyong kita. Sa Bisaya pa, patsyong takatakaron. Dahil ko sa Batanggenyo, ala ay, okay, galit na galit sa iyo, ipapatayin na kita. Di ba? Magalang pa rin. Sa atin, dito sa Binangonan, pag sinabi mong ganyan, ano na makikita mo sa kanyang itsura? Nanlilisik ang mata, nanduduro, malakas ang boses. Ang isang Kristiyano, kapag meron tayong acts forgiveness, nasa puso mong sasabihin na pinapatawad kita. Amen? Di ba masarap pakinggan kapag ikay napagpatawad ng kasalanan ng ibang tao, umaangat yung level ng ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Di ba? Lahat ng ito ay plano ng Diyos sa atin. Plano niya na maging mas mataas ka pa sa pagkilala sa Kanya. Paano nga ba pinapataas ng Diyos ang ating pananampalataya? Dahil na rin sa iyong pagsunod. Dahil na rin sa iyong pagpakababa. Hindi pataas. Second, be a peacemaker. Paano ba maging peacemaker ng buhay natin? Saan ito magsisimula? Sa iyong tahanan. Paglabas pa ng tahanan mo, dapat meron ka ng, si nanay, nagagalit naman sa akin. Peace, nanay. Peging pera. Wala akong baon. Di ba ganyan? Kung ayaw magbigay, peace, nanay pa rin. Why? Ipinapakita mo ang totoong Kristiyano na pag-uugalit pananalita. Di ba? At doon nakikilala is true Christian. Third, reflect the love and ipakita natin yung ating pagmamahal kay Lord. Yung reflect sa iyo, habang nanalita ka, salita ni Jesus dapat ang nagre-reflect sa dila mo, hindi salita ng iyong sarili lang. Dapat makita sa iyo at makilala ka, ganyan ka. Yung reflector. Ang reflector pagkagabi, natalawa ng ilaw, nagbabalik ng ilaw din yun. Ikaw naman, na tinatalaw ni Jesus Kristo, dapat magbigay ka din sa Kanya ng papuri, papasalamat. Yung reflect the love, joy, and peace. Okay? Promise. Basahin po natin. Ang banal na Espiritu nananatili sa taong naging tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Ano man natin mga takbuhin sa araw-araw, ano man dinanas natin pagsubok o problema, ano man panungutya ng iba, huwag tayong padala. Tuloy lang tayo sa ating buhay paglilingkod, huwag mong hayaan na mawala sa iyong harapan ng Lord dahil sa presensya niya na may kapayapaan, presensya niya na may kalakasan, at presensya na niya ay matatagpuan mo sa buhay na matagal nang hinahanap ng puso mo. Ibig sabihin, kapag tayo nagsusumiksik sa presensya ng Panginoon, ibinibigay niya sa atin yung pagmamahal, love, joy, and peace na yan. Sa makatuwid, sa matotal,
totally takot na tayong gumawa ng masama sa kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, tayong lahat nagsusumikap na lumapit sa kanyang banal na presensya. Sa ngalan ng mga ng anak at banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo at ating awitan natin, Panginoon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, niyaya niya'y patuloy na naan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ba sa ugat ng aming lahi? Mundo'y magunaw man maasahan kang langit, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang langit, maging hanggang
Sa lahat po ng mga may nabibigatan sa kanyang buhay, inaanyahan kita, itaas mo yung kanamay na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin. Kayo bibigyan ko ng kapahingahan sapagkat magaan ang aking pamatok at madaling dalhin ang aking pasan. Hinihikayat ni Jesus na ibibigay sa Kanya lahat ng ating mga dalahin. Tayo mga pagod at alalahanin, hindi inaalis ang lahat ng hamon, kundi pinapagang niya ang bigat kapag kasama natin siya. Ipaubaya mo sa Panginoon ang iyong mga pasanin at huwag alagaan. Sa iyo, hindi niya kailangan kailanman pababayaan ang iyong ginagawang paghihirap. Ang taong matuwid, hindi mo kailangan pasanin na mag-isa ang lahat kapag pinagkatiwala mo sa Diyos na siya nagbibigay babala, tumugon at tumulong sa iyo sa anumang oras. Ipaubaya mo sa inyong Diyos ang iyong lahat ng alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Ang bawat takot, lungkot o bigat na nararamdaman mo ay alam ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya kaya't handa siyang pakinggan na tulungan ka. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita kapag sa aking kapangyarihan. Kahit gaano pa kabigat ang sitwasyon, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang iyong lakas sa panahon ng pakiramdam mo'y wala na akong kakayahan. Panginoon, ngayon, hinahandog ko sa iyo ang lahat ng bigat ng pasang ko. Pagod na ako. Hindi ko na kaya na mag-isa. Kayo na po ang bahala sa akin. Palakasin niyo po ang aking kalooban. Bigyan ng kapahingahan ang aking puso sa pangalan ni Jesus. Lord, dinadalhin ko po ang lahat ng ito na paalala pagpapalaga mo sa amin. Ikaw na po ang magdala sa amin. Ikaw ang humawak ng aming manabela ng aming buhay. Ikaw ang mag-control sa puso't isip namin upang madama namin ang iyong pag-ibig na buhay ay bumubuhay sa amin ng pag-asa at tagumpay. Madama namin, maramdaman namin ang pag-ibig mo kailanman na hindi mo binabago o binabawasan kailanman. Kaya Ama, aming madama ang pag-iibig mong bukal na bumubukal din na sumusunod sa iyong kalooban at nagtitiis sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa kabila nito, Ama, ang buhay mo na hanggan na pinangako mo sa amin, amin nakamit sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. At ngayon, damahin natin ang kanyang masaganang pag-akap ng Diyos sa bawat isa, ng bawat anak niya sa pamamagitan ng kanyang masaganang basbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. At Amen, Amen, at Amen. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. Maupo po muna lahat at makinig natin mga church announcements.
for our church announcements. Muli, next week na po gaganapin ang ating church anniversary. Ito po ay sa, again, July 26, 3 p.m. At pinapalalahanan po na wala po tayong morning service nito. Wala po tayong church ng 9 a.m. dahil ang ating pong church ay magaganap ng 3 ng hapon. So, everyone is invited. You can also invite your family, friends, at sama-sama po natin i-celebrate ang ating 28th anniversary titled Elevate at 28, called Higher, Feel Deeper, Send Further from Acts chapter 1, verse 8. At meron po tayong council meeting sa Palmera right after our service. Para po sa ating church anniversary details, again, our title is Elevate at 28, called Higher, Feel Deeper, Send Further. Our key verses from Acts chapter 1, verse 8. Muli ito po ay gaganapin sa July 26, 3 p.m. Kasama po ang ating guest speaker, si Sister Marisol Fernandez, and our attire will be formal white. Anything po na white na formal. Polo, long sleeves na white, dress na white. Ayan. At sa darating naman po na July 25, next Saturday, tayo po ay magkakaroon muli ng ating general cleaning, 8 a.m. onwards. At para naman po sa ating family pledges, makipag-ugnayan po sa ating church secretary, Sister Razel Erot. Ito po ay hanggang this Sunday na lamang. Para naman po sa mga magsisaganap sa ating anniversary, ating mo tagapangunan Sister Razel Erot. For our welcoming remarks, ito po ay ating, sa ating chairman, Lori Barameda. Symbolic entrance for the flowers, Chauncey Siena and Kobe Mahadas. Candles, Angel Pearl Lorenzo and Zia Erot. And for the Bible, Sister Lori Barameda. Para naman po sa church history reading, ito po ating kapatid na Sister Jennifer Versosa. Sa tanging bilang ating choir. At ang ating mga ushers ay sina Lexi Coneta, Eunice Sofia Antonio, and Avril Eunice Mitra. Para naman po sa ating prayer and declaration for children, ito po ay ating kapatid na Sister Amy Loreno. And for our food committee, ito po ay kinabubuan nila Sister Lea Antonio, Sister Annabel Maningding, Laika Salonga, Cristina Batayola, Susana Flores, and Sister Amy Loreno. Para naman po sa ating safety and parking committee, ito po ay sina Sister Linda Sellers, Alex Barameda, Rudy Sellers, and Brother Rex Franco. At muli pinapalalahanan po ang bawat isa na sa July 25, 8 a.m. tayo po ay may general cleaning. Ang mga magsisaganap na susunod na linggo, July 26 for anniversary celebration, 3 p.m. Ating pong speaker na ating kapatid, Sister Marisol Fernandez. Ating pong mga tagapangunay, Sister Razel Erot. At ating pong mga at muli po tayo kalandot na dumalaw sa ating mga church activities every Monday, 6 p.m. The Sarah Long Life Woman Life Group. Every Tuesday, Life Group Victorious. Every Wednesday, ating online life group. Thursdays, ating midweek life group. And Sunday, ang ating Sunday worship service. And please don't forget to follow us on our social media accounts on Facebook, Mabuhay GGC Binangonan. And Mabuhay R12 Fellowship. And for our church pantry, everyone is open and encouraged na mag-donate po any in kind for our giving. Pwede po ito yung coffee, Milo, biscuits, candies or canned goods, and mga bigas. Para po dito makipag-ugnayan na lang po tayo sa ating church treasurers, Sister Razel and Sister Leah. Para po sa ating color coding, black and white to be collected by Micah. And para po sa mga kasama sa tanging bilang, may practice po tayo mabilisan right after service. Ilan po, God bless sa ating lahat and happy Sunday!